Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Ang ruta po namin ngayon ay Lidl naman. Ang Lidl po ay katabi lang po ng BM na isa din pong pamilihan yon. Nakapasok na nga po kami, ayan, may isang talong na kaming nabili. Napakalaki po ng talong dito, grabe. At ito nga po, may nakita po kami mga cupcakes. Yan po ay panririgalo sa birthday ng hipag ko para bukas. At may nakita nga po kaming laruan para po sa mga batang babae. Tuwing nakakita nga po kasi kung ng laruan, naaalala ko po yung mga anak ko. Kaya po binibidyo-video ko. At dito nga po kami sa mga frozen, balak nga po namin sana bumili ng salmon. Kaya lang napakamahal nga po ng salmon. Halos 3 pounds pong mahigit. Yung tinry po naming ilabas para makita kung gaano kalaki yung laman, abay kasi nipis lang po ng papel. Halos mapaso na kami sa sobrang mahal, napakanipis pa. Kasarap sanang isigang ng salmon. At dito nga po kami sa kabilang side, ayan, mga meat. Nandyan po ang mga baboy, manok, ayan, iba-ibang klase po ng meat. Nagtitingin-tingin lang po kami dyan kung ano yung mabibili namin. At dito naman po sa side na to, yung mga pipirituhin. Katulad po ng mga burger stick, mga ham, yan, mga iba-ibang klase po na ipipirito na lang. Dito nga po kami nagawa sa mga side ng egg. Naghahanap po ako ng duck egg. Kasi po plan ko pong mag-experiment ng itlog na maalat. Namimiss ko na po yung itlog na maalat kasi sa Pilipinas, kaya bala ko pong gumawa sana. Try ko pong mag-homemade ng itlog na maalat. Ang problema naman po, wala, puro mga chicken eggs. At dito nga po sa side na to, naghahanap po kami ng pamerienda niya para babaunin niya po sa work. Ayun nga po, nakakuha nga po siya ng isang supot. Lasang egg pie po yan, masarap. At ito nga po, nandito po kami sa Palamanan area. Ayan, bumili po siya ng isang mayonnaise. Mahilig po kasi yung gumawa ng chicken sandwich, kaya laging bumibili ng mayonnaise. Favorite niya po yung palaman. Tipid naman po kasi sa Ricardo kasi may libreng carrots at saka sibuyas naman po kami galing sa kumpanya nila. Dito na nga po kami sa cosmetic area. Naghahanap po kami sana ng petroleum jelly ko. Kaso parang wala naman po kaming makita. Ipapahid ko po sana sa singit ko, charot. At dito nga po natingala siya, nakakita po siya ng mga perfume na panlalaki. Mahilig din po kasi yan sa perfume. Nag-testing lang po siya ng mga amoy ng mga pabango. Sobra liliit, kamamahal naman. Pero yung tinesting niya po yung amoy quality. Mabango talaga. Lalaking lalaki po yung amoy. Pinabibili ko naman po, kaya lang parang ayaw naman niya. Nangihinayang din po siguro kasi may pabango naman na po siya dun eh. Tsaka di naman po niya ganong gamit. Ang gamit na gamit po sa kanya yung Epicacent oil, yun po ang pabango niya. Tumatanda na kasi. Ayan, ikot-ikot lang po kami, naghahanap pa po kami ng mabibili. First time ko lang din po kasi makapasok dito. At dito nga po kami sa area ng mga condiments. Nagbabaka sakali po akong makakita ng angkak. Yung angkak pong panglagay po sa buro. Kaso failed po talaga, wala po talaga akong makita. Sa bagay po, sa halal, nagtanong na din po kami, wala rin po. Pero alam naman po na nagtitinda. Sa susunod daw po, magtitinda na rin daw po siya ng ganun. Ang tanong ay kailan. Kaya po tuloy ang ginagawa kong buro, burong puti. Walang pangkulay eh. Pero okay na yun, basta mahalaga buro. At ito na nga po, dito kami sa biscuit area. Ito pa nga po yung isa niyang paboritong binabaon, yung sinasawsaw niya po sa kape. Ito po talaga yung all-time favorite niya. Na-discover lang daw po niya to sa supervisor niya. Masarap daw po pala lalo na pag sinasawsaw sa kape. Kaya pag merienda time po niya, yan, kape at saka biscuit lang po na yan ang mini-merienda niya. Dito naman po kami sa side ng cup noodles. Yan, masarap din po yung soba na yan. Pansit Canton po siya. Masarap din. Dito nga po kami sa gulayan, naghahanap po kami ng potato at saka kamatis. Magluluto po kasi kami ng corn beef. Igisa po namin ng corn beef. Ayan, ipeplex ko po sa inyo yung red potatoes. Alam niyo, may red potatoes po pala. O yun, no? Kulay red po yung kanyang balat. Napakaganda po ng kulay niya. First time ko lang pong makakita ng ganito. At first time ko lang pong malaman na may red potatoes po pala. Inosente, no? Wala talaga pong ganun. Pag bago ka lang po sa isang bansa, doon ka pa lang makaka-discover ng mga bago-bagong mga tanawin. Gusto ko nga po sanang yun na lang yung itry, kaso ayaw naman po yata ng sweetheart ko. Gusto niya talaga yung talagang patatas namin at saka yung mumurahin lang.
Ako pa naman gusto ko maka-experience ng mga bago-bago lang sa akin. Kaso ayaw wala akong magagawa. He's the boss. At eto pa nga po ang isa. Malayo pa lang ako talaga napakaganda na sa paningin. Yung mga bell pepper po dito napakaganda, napakalaki. Higit sa lahat malaki. Isang sakmal po ng kamay ko tsaka napakakinis. Iba-iba po siyang kulay parang mga laruan no, pero totoo po yan, totoong bell pepper po yan. May green, may yellow, may orange, may red. Ayan po, nakapack po siya ng iba-ibang color. Para nga naman maganda sa paningin. Ayan, may maliliit din po sila, kaya lang maganda rin po talaga makinis, parang laruan din po siya. At nalibang na nga po ako sa bell pepper na wala na sa paningin yung sweetheart ko, kaya hinanap ko. Ayan, nakabili po siya ng saging, namimili po siya ng saging at binili na rin po niya. Hahaha. At ito nga po, nabaling na naman kami sa bell pepperan. Pinakita ko nga po sa aking sweetheart, natuwa din po siya at nagandahan din po. Talagang napakaganda, akala mo nga po kasi mga laruan talaga. Pwede kayang itanim ito sa Philippines, yung mga seed na to. Maipatanim sa tatay ko. Unique na unique ang dating para sa akin, para sa katulad kong inosente pa dito. At dito nga po sa area nito, nakakita ako ng mangga. Wow! Napakalaki po niya, tsaka talagang makikita mo parang ang tamis-tamis at tsaka ang sarap-sarap niya. Sa tingin pa lang, 2 pounds po ang halaga niya. Di naman po nagdalawang isip na ibili ko ng sweetheart ko. Kaya ayun, namili na ako. May mga melon din dito sila at marami din pong fruits dito na halos hindi ko naman na-familiar sa akin. Ito, avocado po siguro to. Ayan, watermelon. Ayan, watermelon din. Puro halos melon po sa area na to. Iba-ibang color. May green, ayan, may apple. Ay, hindi po apple to. Ito nga po yung hindi ko po kilalang prutas. Nakalimutan ko naman po yung pangalan ko. Ano po yung pangalan niya? Tinatanong ko nga po sa sweetheart ko kung anong klaseng prutas yan eh. Nakalimutan ko naman din po yung sinabi niya. So, hindi pa naman din daw po niya natitikman. Kaya ako rin, hindi ko pa rin natitikman. As usual, hindi ko naman nga kasi kilala. Gusto ko nga rin po itry kung anong lasa eh. Wala naman pre-taste. Bilhin mo man napakamahal, 5 pounds yata. Tapos hindi mo naman magugustuhan, sayang. Kaya yan mo na, kalimutan na lang. At ito nga po, wala na kami mabili. Time na po na aming pagbabayad. At ito nga po yung sweetheart ko, nauna na sila. Kasama po yung ka-workmate niya. Nagkita sila kanina sa loob ng Lidl. Ituturo daw sa kanya ng ka-workmate niya kung saan daw mas mura yung sigarilyo sa Mariosep. Eh sige kako, baka kako pwede nating ibenta. Patubuan natin kung talagang mura. Kasi po yung dalawang katrabaho niya nagpapabili pa po sa kanya, eh di patubuan na lang niya. Hahaha, pinatubuan eh no. At ito nga po yun, napagpahinga na ako. May strawberry jam pala ako ditong nakakap. So naisip ko po na i-partner po sa Taito Chips. Sarap po kasi yung strawberry nito. Ayan nga po, nabawasan ko na. Let us try. Yan nga po, tinry ko na po siya. Masarap din po. Inubos ko na po yung palaman sa Taito Chips. At ito nga po ang kaganapan sa Pilipinas, ng mga anak ko sa Pilipinas. Si Era muna po ang epeplex ko, ang aking bunsong anak. Ayan po, napakasiglang bata. Miss na miss ko na po yan. Yan po ay nasa pangangalaga po ng mga tatay at mga kapatid ko po. Nahiwalay nga po sila sa ate at mga kuya niya. Kasi nga po, di po ba yung mga anak ko po nandun po sa pangangalaga po ng aking mga biyanan. Si Era po ay nasa pangangalaga po ng mga tatay at mga kapatid ko. Dinadalaw na lang po siya ng mga anak ko dyan.